Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayroon po tayong break ng mga 5 minutes at exactly 7:45 tayo po ay magsisimula sa ating sunod na subject. Lilipat lang po ako ng pwesto. Lagi. Okay, once again, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. At alam ko nag-enjoy kayo sa lecture sa gabing ito. At ngayon ay magbibigay ako sa inyo ng isang slide presentation na hindi naman ito intended para sa inyo, pero we will go through these particular slides dahil kakailanganin nyo ang slide na ito. So ito po yung first slide na pagbisita nyo sa mga tanggapan na bibigyan po kayo ng privilege na makapag-share upang makatulong kayong suportahan at mapalakas ang spiritual life ng inyong mga clients. Ay ito po ang unang slide na gagamitin ninyo, no? So nandyan pa ba kayo mga kapatid? Yes po, Doc. Good evening po. Ilan po ba tayo ngayon? Walang number yung ano ko eh. Yes, Doc. Ilan po ba tayo? Umabot ba tayo ng 20? 20? 40 po, 40. 40. Lampas 20. Lampas 20, okay. So, marami tayong mga bago, no? Na nag-attend. At welcome po dito sa ating CCC 400. Okay, ang 200, hindi po muna natin matatalakay ngayon mga kapatid. Dahil binigyan ko ng priority yung 400 para kayo po'y makakilos na. Kasi po ayon pa sa sinabi ng ating National Commander, kailangan na tayong kumilos. Lalo na sa mga ordained chaplains na po. No? So, ating tatalakayin ngayon ay isang ministry natin sa pagpapalakas ng spiritual relationship ng ating mga clients in connection sa ating Panginoon. No? Ito po ay nasa kategorya ng tinatawag support, no? Spiritual support natin na may bibigay sa ating mga clients. Kung ang ating mga clients ay especially po ay isang organization or isang opisina, no? Say for example, pumunta kayo sa PNP, sa fire department, at binigyan kayo ng pagkakataon na makapag-minister in terms of sharing the Word of God. Ito po ang pinakauna na series na inyong gagamitin. Ang i-share ko sa inyo ay yung first of a series para ating masuportahan ang kanilang pangangailangan. Dahil tayo po ay ano nga po pala yung ating is support and presence. So this is referring to our support. Okay, mag-share na po ako ng screen mga kapatid. At bibigyan ko kayo ng instruction kung paano gamitin ang ating slide.
Nakita niyo na po mga kapatid yung ating slide. Yes Yes po, po, Doc. ganda po, sir. Yes po. Okay. So, ang title ng slide na gagamitin nyo or presentation or PowerPoint presentation is Strengthening Your Faith. A journey to God, a journey to a deeper relationship with God. A 3-point series. Dito sa baba, mayroon nakalagay Chaplain Second Lieutenant John Yutan, presenter. So itong Chaplain Second Lieutenant John Yutan ay papalitan ninyo ng inyong pangalan. Say for example, kung ikaw po ay si Captain Juan de la Cruz, so ilalagay mo ang iyong mga yung pangalan dyan with your rank and your position as a presenter of this particular presentation. Or kung kayo po ay ordained chaplain na, after sa inyong apelyido, comma, ilagay nyo ang capital letters na OC, meaning to say ordained chaplain, comma, din yung course ninyo na graduatean, yung BSDiv or DSDiv. O kung kayo po ay nurse, ay ilagay nyo RN. Kung kayo po ay meron ng doctoral, ilagay nyo yung doctoral ninyo, masteral, o kung ano-ano pang natapos ninyo. No? Pwede rin ilagay nyo sa baba ang word na ang inyong designation. So for example, kayo po ay regional commander, no, regional commander, Ilocos, ano bang mga mga pangalan ng region dyan, Central Luzon Command, no, that is yan Region 3, no, sa Region 3 Central Luzon Command, tama ba? Okay, so ilalagay nyo Regional Commander, Central Luzon Command, Region 3. Tapos sa pinakababa, presenter. Papalitan nyo na lang yung font size para umadjust po sa space. Okay? So, yun po, no? And strengthening your faith, a journey to a deeper relationship with God, a 3-point series. So, pagtayo ninyo mga kapatid, syempre mag-greet po kayo. For example, sasabihin ninyo, first of all, I would like to express my thanks and appreciation to the leadership of this company or to the administrators of this company. Okay, kung barangay captain o sa barangay kayo nag-present, sabihin nyo, first of all, I would like to express my thanks to Barangay Chairman Juan de la Cruz and the whole council for giving me this particular opportunity to share with you something in relation to supporting our spiritual life development. Kung nasa company po kayo, you say something to the one who invited you. It may be yung human resource director yung nag-invite sa inyo. You can say something. Ayun po ang mga tinatawag mga greetings part. First of all, I would like to express my thanks and appreciation to our human resource director, Juan de la Cruz, for giving me this opportunity to present to you something in relation to our needed support for our spiritual life development. Pero mga kapatid, kung medyo alanganin kayo sa English, mag-Tagalog na lang po kayo, no? Kasi mamaya bumaligtad ang English nyo, ay sasabihin nila yung chaplain ng DICC, medyo hindi pa nagsisimula, tumambling na, no? So, pag medyo sigurado kayo sa English nyo, Englishin niyo. Pero pag hindi kayo sigurado English, Tagalogin nyo.
no? Tagalogin, kumbaga ano ang ibig ko sabihin mga kapatid, Taglisin nyo, no? Kasi kahit hindi nyo na Tagalogin yung strengthening your faith, a journey to a deeper relationship with God, no? A 3-point series, no? Now, pagbasa ninyo mga kapatid, practicein nyo rin yung pagbasa. Hindi kayo doon pa kayo magpa-practice pagdating nyo sa opisina, no? Basa-basa din, strengthening your faith. Or palitan nyo, gusto nyo strengthening our faith, pwede rin, no? Depende sa inyong gustong diskarte, no? A journey to a deeper relationship with God. Dapat kung ita-translate nyo, huwag nyong i-translate na doon pa kayo mag-iisip, no? Kasi po, they are expecting na kayo po ay mga eloquent speakers. Pero pag doon pa kayo magta-translate at hindi nyo matranslate ng diretsuhan, parang hindi kayo ready, no? Hindi kayo ready mag-present at mawawalan sila ng confidence. So first, dapat ma-establish nila yung confidence. Pag tayo mo pa lang, you stand with a positive personality na ikaw ay nandoon parang sumuporta. Hindi na ikaw yung dapat suportahan. Okay, so strengthening your faith, a journey to a deeper relationship with God. Blah, 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 Tagalog. Okay. Pag kayang itagalog. Pero pag hindi, ay nalang palumang Tagalog. No? So, basa English na lang para tapos ka agad. Pag sinabi, pagdating nyo sa a 3-point series, actually mga kapatid, itong ating presentation ay 3 series po ito. So, ang pipresent ko lang sa inyo ngayon ay yung first of a series. Okay? Ako nga pala si Chaplain Lieutenant John Yutan. No? At ako lang po yung nakatira dyan sa Sitio Bagakay, Barrio Kagingking, Kawayan City. No? So, a short introduction of yourself. Okay? Then you go to your next slide. Okay, so the purpose of our presentation this afternoon or this morning, this evening, is to guide us. Huwag niyo nang basahin yung individuals, no? Kasi dapat pinipersonalize niyo na, no? Is to guide us in strengthening our faith in God and deepening our relationship with Him. So nakuha yung point mga kapatid. Tiningnan ko yung slide, nakita ko yung individuals, nakita ko yung there na mga pronouns. So pinalitan ko ng ating na para sa ating description. So to guide us in strengthening our faith in God and deepening our relationship with Him. At least na napapakinggan nila, sinasabi nila talagang magandang presenter ito. Pero pag binasa mo, to guide individuals in strengthening their faith in God and deepening their relationship with Him, parang nagbabasa ka lang, no? Hindi ka nagpe-present, no? So you should not be posing yourself na parang hindi ka ready, no? So maaari ding sabihin mo ang purpose, for example, taglis ang presentation mo. Ang purpose ng ating presentation ngayon mga kapatid ay para mapalakas ang ating pananampalataya sa Diyos at mas lalong lumalim pa ang ating relationship sa Kanya. So, pero medyo pinagana mo yung Taglish mo. Kasi po, masarap naman yung Taglish. Okay. So, yung po sa slide na ito, yung pong announcement ng purpose. Now, nag-assume po tayo na tapos na yung invocation, may umawit na. No, ito yung presentation na. Okay. Now, ang ating objective sa presentation na ito is to know the key principles. No, hindi na to introduce. I-paraphrase mo na para ang dating ng presentation mo ay hindi ka, kumbaga, hindi bookish, no? Na kung anong nakasulat dyan, yun talaga ang babasahin mo. So, i-adapt mo na kaagad, no? Ang purpose ng ating, ang objectives, no?
sabihin na isa sa mga objectives ng ating presentation ngayon ay para malaman natin kung ano ang key principles for building a stronger faith. At ang pangalawa, para ma-explore natin, no, yung mga insights na makakatulong sa atin ulit, no, yung individuals pinalitan ko lang sa atin, no. So, dapat mag-practice ka po, hindi doon sa harapan nila. Sa bahay pa lang, nagpa-practice ka na po. Okay? So, to explore insights that will help us develop a closer relationship with God. And number 3 is for us to be inspired to take action para mapalakas natin ang ating pananampalataya. Kasi para tayo magkaroon ng malakas na pananampalataya, we have to take action, mga kapatid. Mayroong mga konting mga explanation, no? Okay. So, yun po ang pagdala ng tinatawag presentation, mga kapatid. Yun po ang tinatawag the art of presenting from a PowerPoint slide. Okay. So, pagdating sa slide na ito, wag mo na siya, okay, introduction. Wag na. No, sabi, okay, introduction. Hayaan mo na yan, mayroong introduction dyan. Diretso ka na kasi binasa mo na, inintindi mo na, at kung medyo wag-present ka sa mga professional na mga tao, so Englishin mo. Kung hindi naman professional ang pepresentahan mo, medyo mix, di itaglish mo. No? Kung medyo wala din kamuhang-muhang talaga sa English, ay di itagalog mo. No? So, alam niyo ba, mga kapatid, huwag naman siyang introduction. Huwag niyo naman sabihin na, basta sabihin niyo pa, introduction. No? Or sabihin niyo, introduction na tayo, mga kapatid. Hindi po ganyan mag-present, mga kapatid. Pag nakita mo, lumabas na yung introduction, just consider it as your guide. No? Guide mo sa presentation. Diretso ka na doon sa point. Alam niyo ba, mga kapatid, that it has been observed that in our fast-paced digital age, people are spending more time on their smartphones and devices than in religious gatherings. Tama po ba? Agree po ba? Parang gan. So, dito po, kinukuha nyo na ang kanilang atensyon. You are trying to hook their attention. This is an attention grabbing. Ang tawag dito sa ating speech and atong pinag-aralan natin nung Sunday sa hapon, doon sa ating homiletics and public speaking, this is the hooking part, no? Yung bibingwitin nyo sila ba, no? I-attract mo sila doon sa presentation mo. Tapos i-engage mo, merong thought-provoking question, no? So, i-blend mo yung startling facts at saka yung thought-provoking question, pwede mong i-apply dito. Agree po ba kayo, mga kapatid? At alam nyo ba na ang isang ang average person ay nag-i-spend din po sila ng kanilang mga cellphone ng mas marami pang panahon sa isang linggo kaysa sa ini-spend nila para sa reliyoso ng mga bagay sa isang buwan. Tapos, you go to the next slide. Kaya, mga kapatid, this raises an important question. In our busy lives, sabi rito, how can we prioritize and strengthen our faith to reconnect with our spiritual selves and with God? Tapos medyo birahan nyo ng konting Tagalog, no? Paano mapalakas ang ating pananampalataya? Tayo ay, kung nawalay man tayo sa Panginoon, paano tayo makabalik sa Kanya upang ang ating mga spiritual lives ay muling ma-connect sa Panginoong Diyos? Ito yung tatalakayin natin sa umagang ito, sa gabing ito, sa hapong ito. Depende sa mga kapatid. Huwag niyong sabihin na sa umagang ito, sa hapong ito, sa gabing ito. Sample lang yun, no? Sample lang yun kung
paano mag-adlib-adlib dyan sa mga sa mga presentation. Kaya this afternoon, bibigyan natin ng importansya ang pananampalataya dahil ito ay kaparte ng ating paglalakbay spiritual na tayo din ay makapaglakbay ng tinatawag nating mayroong mas malapit na koneksyon sa ating Panginoon. Okay. Then you go to the point of your presentations. Okay. Dito sa series ng ating pag-aaralan, we'll be talking about faith-building principles. Yung mga prinsipyo na makakapagpalakas ng ating pananampalataya. Okay? I've got an error here. Dapat merong ito. Okay. Yan. So, sa ating 3-point series, kung sakaling ako po yung imbitahan muli, no? Tatalakayin ko yung pangalawa at yung pangatlo. Pero ngayon, tatalakayin lang po muna natin yung point number 1 of these faith-building principles. And this point number 1 is understanding the nature of God. Yung darating natin na tatalakayin, point number 2 is trusting in God's promises. And point number 3 is prayer and relationship with God. I mean, yung pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. So, today, let's just dwell on the first point of this 3-point series, and that is about understanding the nature of God. For point number 1, no, understanding the nature of God, meron tayong titingnan ng mga key points. Unang-una, titingnan natin na ang Diyos ay nagpakita o nagpahayag ng kanyang sarili bilang isang Diyos na mapagmahal, a loving God, Diyos ng pag-ibig. In fact, sa John chapter 4 verse 8, it says, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. At alam naman natin kasi, di po ba, nakakarinig tayo palagi ng mga awit katulad ng ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. So, yun po ay katotohanan na nanggaling po sa 1 John chapter 4 verse 8. Ito po dito mga kapatid ay wala po itong text. So, that is now the point na paparamdamin ninyo ang inyong audience, no? Ang inyong audience ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. It is now the time na bubuksan mo ang iyong Biblia, no? Kung meron kayong Chaplain's Bible, yung hindi pa naka-order ng Chaplain's Bible ay mag-order na dahil mapapadala na tayo ng order natin sa General Conference. Okay, so babasa na kayo ng Bible ninyo, no? 1 John 4:8, ito po ang sinabi. So dito mga kapatid, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang Diyos ng pag-ibig. Hindi natin lubusang ano bang sa Bisaya matugkad no? Matugkad. Malirip. Maarok. Basta sa English. Malirip. Basta sa English, we cannot really fathom, no? Fathom the full nature of God, no? But we are privileged na kahit man hindi natin matugkad ang or ma-fathom, no? Kung hindi tayo marunong sa Tagalog, the English na lang. Although we cannot really fathom the nature of God, but at least in the scriptures, God has revealed to us and we can know that He is love. Alam niyo mga kapatid na mayroong 4 na klase ng pag-ibig.
Okay. So, tirahin nyo na yung 4 types of love. Bakit mini-mention natin yung 4 types of love? So, we are not going to dwell on the first, second, third. Ito po ano lang natin. Sasabihin na natin in passing because that is not the focus of this presentation. Gagawin lang po natin ito na 4 types of love na in passing because ikukunik po natin ang talakayan sa Panginoon doon sa ika-4 na klase ng pag-ibig, no? Or love. Okay, so i-discuss nyo na, no? Hindi ko na i-discuss ng todo na istudihan nyo na lang mga kapatid. There are various types and categories of love. At ito po na konsepto ay nanggaling po sa konsepto sa ancient Greek na na-pass down sa atin. Okay, ano po itong mga konsepto na ito? Okay, we have the philia, no? Huwag niyong basahin sa English, mukhang marunong kayo ng Grego or Greek. So basahin niyo lang siya ng philia instead of philia, no? Okay, although it is called sometimes ay filial love, pero kayo po ay mga estudyante ng Logos, so dapat basahin ninyo kung paano siya binabasa sa Greek. So it is pronounced as philia. Okay, philia because the iota and the alpha there ay hindi po siya diphthong. So separate po ang sounds nila. They have their individual sounds. The iota and the alpha separate po kasi hindi po diphthong. So you pronounce it as philia. Ang ibig sabihin ng philia is friendship, love, blah blah blah. Okay? So studihan nyo na yan mga kapatid, no? Then kasunod is the eros or romantic love, no? Sabi pa ng mga Bisaya, eros, ang gugma nga nag-uros-uros. Totoo po yan, no? In the term of Bisaya, talagang uros-uros. No? Eros, romantic love, blah, blah, blah. No? So, explain nyo na. Huwag nyo nang paramihin. Huwag na kayo magbigay dyan ng illustration, mga kapatid. No? Kasi that is not your purpose. Hindi naman po kayo nagle-lecture ng anong tawag dito, love, courtship, and marriage. Okay. So, padaanan lang. Doon na nyo ilagay sa tamang na discussion kung talagang iba na naman yung topic nyo. No? Ito po ay padaan lamang. Ini-introduce lang natin para makabridge tayo. No? So, eros, romantic love, blah, blah, blah. Then you go to the next. Sunod ay storge. No? Storge. Familial love. Storge is the love that exists within families, familial relationships, blah, blah, blah. Okay. Ang pang-4, mga kapatid, ay yung tinatawag agape. Agape. Ang ibig sabihin niyan, unconditional love. Agape is a selfless, unconditional love that transcends personal feelings and desires, blah, 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 blah. No? So, wag nang masyadong bigyan ng maraming mga yung iba. Pero dito ka na mag-focus. Pagandahin mo yung agape kasi doon ka mag-bridge. Okay. So, again, mayroon tayong 4 na klase ng mga pag-ibig. We have the philia, we have the eros, we have the storge, and we have the agape. Okay. These four types of love are not mutually exclusive and they can coexist in various relationships and contexts. Blah, blah, blah. Okay. Now, ang tanong, what kind of love God is? Anong klaseng pag-ibig ang Diyos? Alam niyo mga kapatid, in the Greek text, it says, ho theos agape estin. Take note uli mga kapatid,
kasi tayo po ay nandito na sa Logos. So, hindi na po tayo nagbabasa ng theos as theos, no? Kasi po, nung hindi pa tayo nag-aral sa Logos, ay ang basa natin theos. Pero dahil tayo po ay Limbsians na at nag-aral na kung paano binabasa ang Grigo, so basahin natin sa ensaktong pagbabasa. So in the Greek text, it says, ho theos agape estin. So theos, bakit ulit theos, hindi theos? Dahil ang epsilon at sa omicron ay hindi po siya diphthong. So kung hindi diphthong, separate po ang pagbasa ng syllables. Okay. So a diphthong is equivalent to a syllable, no? Kumakapit po kasi yung vowel doon sa consonant. Pero dito ang epsilon kumakapit siya sa theta. So phi lang siya, no? Tapos ang omicron ay kumakapit doon sa sigma. So theos. Ho theos agape estin. Na kung sa literal pang pagbabasa o sa literal transliteration, the God love is. But since in translation, you do not actually translate the position of the Greek words as is, but you have to translate it in the English language that makes sense. So you don't translate this as the God love is, because ho is the definite article, which is actually in English is the, then theos is God, agape is love, and estin is. So pag literal mo siyang basahin in English, it is the God love is. But it does not make sense in English. So it is pronounced as God, it is read as God is love. At hindi na po kinukuha yung article pag translate sa English, because the article is silently there. So it is God is love and not the God is love. So yun po. Kahit hindi nyo na yun i-explain doon sa hinabol ko lang i-explain sa inyo mga kapatid. Okay, so theos agape estin, no? In English, God is love. So anong klaseng pag-ibig ang Diyos, no? Siya ay Diyos na ang pag-ibig niya ay talagang unconditional, no? Selfless, blah blah blah. Yung mga dinescribe kung anong klaseng love yung agape. So, kung titingnan natin sa banal na kasulatan, mayroong 5 characteristics ang pag-ibig ng Diyos. Una, no? God's love is called agape. Blah, 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 blah. No? Unconditional, selfless, etc. Yan po sinabi sa 1 John 4:8 na ating binasa kanina. At dyan din sa Jeremiah 31 verse 3 ay sinasabi na God is everlasting. Ating pong basahin. Okay, so it's now your time to read the Bible. No? Jeremiah 31 verse 3, you read it direct from the Word of God, because the Word of God is powerful. No? It is a two-edged sword. Okay, so explain niyo mga kapatid. No? Ano ba sinabi dyan sa Jeremiah 33? I have loved you with an everlasting love. Meaning to say, the love of God is boundless. No? Before we came into being, before we were born, God has already expressed His love. Before the world was created, God's love was already there, because it is everlasting. Meaning to say, simula noon hanggang ngayon at hanggang sa magpakailan pa man, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan. No? So, focus ang message mo sa pagtatalakay sa pagmamahal ng Diyos. Then, sa Jeremiah 31 verse 3 pa rin ay sinasabi na God's love is magnetic. Bakit magnetic? Because sinasabi dyan ni Prophet Jeremiah na with my loving kindness have I drawn thee.
no? With my loving kindness have I drawn thee. No, so ang pagmamahal ng Diyos ay magnetic. Talagang sa Bisaya pa makadani, no? Sa Tagalog nakakabighani, no? Ang pagmamahal ng Diyos sa atin, no? Pang-apat na characteristic sa pag-ibig ng Diyos, it is universal, no? Ang kanyang pag-ibig ay hindi lang pa para sa isang tao, hindi lang pa para sa grupo ng isang tao, kundi lahat ng mga tao sa buong daigdig ay kanyang minahal, kanyang iniibig. Anong sinabi sa John chapter 3 verse 16? Sapagkat gayon lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ito. Mas maganda wag yung i-memorize, basa talaga, no? Open the Bible, then read it. Kahit ang Bible nyo ay nasa John 14, ang open, basahin nyo ang John 3:16. Okay, no? Bakit? Memorize nyo pala eh. Okay, John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ito, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak, nang sino mang sumampalataya sa kanya, hindi mawala kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? So memorize, pero mas maganda naka-open yung Bible nyo. Tapos nakatingin kayo doon sa talata. Kasi the Word of God is powerful. Okay? So, hindi lang po na God is universal, but God's love is intentional. Imagine, ipinadala niya ang kanyang anak na bugtong. So, God's love is also intentional. Bakit? Upang nang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mawala, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Okay. So, mas maganda mga kapatid, explain nyo pa, na pag tayo ay mananampalataya sa Panginoon, no? If we believe in the Lord Jesus Christ, we shall have eternal life. And that eternal life is a kind of a relationship that we have with our God. And when we can have that eternal relationship, we have also the eternal life na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pwede kayo mag-cross-reference sa sa Romans chapter 6 verse 23. Basahin nyo rin kahit wala dito sa ating lista, no? Basahin nyo. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Explain nyo, mas maganda mag-dwell kayo dyan ng mas mahaba-habang panahon para paliwanag nyo ang intensyon ng Diyos, no? Na bakit ipinadala niya ang kanyang anak na bugtong. Kundi anong intensyon? Ang sino man na sumampalataya sa kanya ay hindi mawala kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Then you go to the next okay. Yan na po yung appeal mga kapatid, no? Pero ulitin ko yung sinabi ko kanina sa introduction, huwag niyo sabihin na introduction na po tayo. At dito rin, huwag niyo sabihin na, mga kapatid, appeal na po tayo huwag niyo nang banggitin yan. Hayaan niyo lang dyan. Guide niyo lang. Diretso po kayo sa pagbabasa o pag-explain. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos talaga ay gustong makipagrelasyon sa atin. No? He wants to enter into a love covenant or a love relationship with us. Kaya nga siya nanawagan sa atin, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Guys, ito na po yung point of ino-offer niyo na po ang Panginoon bilang pag-asa. No? Dahil hindi natin alam kung sino sa inyong audience ang may problema sa kaniyang buhay. No, hindi niya magi-guess no? May sila siyang problema na kinaharap, yung tinatawag, they are heavy laden, no? Or heavy laden, no? Siguro may mga utang sila na sobrang laki na ng utang,
or financial problem, mayroong mga babayaran, mga bills sa eskwelahan, mapuputulan na ng kuryente, mapuputulan na ng tubig, hindi mo alam, no? Hindi mo alam. So, yun po ang ang maaring sitwasyon or situation ng iyong audience. So, explain nyo yan. Tayo po ba may mga challenges sa ating buhay na sa tingin natin ay napaka mabigat po ang ating challenges na dinadala. Ang Panginoong Diyos ay nag-iimbita sa atin, come unto me, no? And I will give you rest. Okay. Nandyan lang ang ating Panginoon, naghihintay lang po sa atin. All we have to do is to come unto Him and He will help us find ways. He is more than a BDO. No? Mas sobra pa siya sa BDO. Bakit? Hindi lang po sa Panginoon we can find ways. Sa mga kamay ng Panginoon, we are also in good hands. No? Para nakaka-relate tayo doon sa mga slogan ng mga bangko. No? So, yun po mga kapatid. No? Pwede kayo magbigay ng kwento. No? At tayo po lumapit sa Kanya. At ibigay natin lahat sa Kanya ang ating mga problema. Para yun ang niya, yun ang promise niya. Na tayo po ay bibigyan niya ng kapahingahan ng ating mga mabigat na mga dinadala. Merong isang tao, sumakay siya ng bagon or train. At habang nakasakay siya sa bagon, karga-karga pa rin niya ang kanyang isang sako na puno ng mga kung ano mang kagamitan habang tumatakbo ang bagon. Mga kapatid, dapat hindi tayo ganoon. No? Nakasakay na tayo sa bagon pag tayo'y nagbigay ng ating buhay sa Panginoon. Kaya ang ating dala-dala, ilagay na natin doon sa bagon para hindi na po tayo, paano ba Tagalog yan, nagbagood. No? Okay. So, kayo na pong bahala dyan mag-Tagalog mga kapatid. No? Yung nagbagood. No? Sa weight. No? Okay. So pag tayo po ay lumapit sa Panginoon, ibigay na natin sa Kanya so that we can find that rest and believe that God will find ways para sa atin. Okay. So, pangalawa, sabi ni Apostol Santiago, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Napakaganda ng promise na ito. So, wag na po nating tagalan pa. Lumapit na tayo sa Kanya. At ang sabi din sa ganoong bersikulo, cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Kapatid, tayo po ba'y nag-aalanganin pa? Walang una, huwag na tayong mag-alanganin. Ibigay na natin ang ating buhay sa Panginoon. Tapos, at humingi tayo ng kapatawaran natin mga kasalanan. Tayo po ay ma-unburden with that load of guilt. Si kapatid na Maria de la Cruz ay aawit sa atin ng awit na Lead Me Lord. Okay, so pasok na kaagad yung mga singers nyo. No, ipasok nyo na. Kung wala kayong dalang singers, solo lang po kayo, hindi ikaw na mag-solo. No? Let me Lord, let me by His grace and make me famous. Iba pala yung Let Me Lord. Kay Gary Valenciano yan eh. Yung isa palang ibig kong sabihin, yung shackled
shackled by a heavy burden. May dala kang guitar. At siguraduhin mo, magandang boses mo, kapatid, no? Kasi imbis na maganda na yung message mo, tapos yung boses mo pala ay hindi medyo alanganin, ano na lang, magpa-play ka na lang ng tape record. Okay. Or kung meron kang dalang partner na magandang umawit, yun na po. Pawitin nyo kagad ng shackled by a heavy burden, beneath the load of guilt and shame. Then, the hand of Jesus touched me. Ano bang kasunod? And now, I am no longer the same. So, yun po yung mga pang-appeal dyan, mga kapatid. No? Tapos, pagkatapos ng kanta, kayo po gusto po bang o mag-appeal kayo? Meron po bang kung gusto niyo po, no? Kung gusto niyo pong ibigay ang inyong mga buhay ngayon sa Panginoon, or gusto niyo mag-renew ng inyong covenant sa Panginoon, iniimbitahan ko pa kayong tayo upang kayo ay aking maipanalangin. Okay? So tayuan yan, mga kapatid, no? Dahil hindi mo alam sino bang bagong nagbigay ng buhay doon sa kanila, or siguro ang iba dyan ay renewal na ng kanilang spiritual life. Okay lang po yan, mga kapatid. Basta huwag nyo lang sabihin sino ang gustong tumanggap ng bautismo. Okay. Huwag po. No? Okay. Disgrasya po tayo dyan. So, yun po, mga kapatid. So, dito po ang angkop na kanta, yung Shackled by a Heavy Burden. He Touched Me, yung original na title niyan. Tapos another song na pwedeng awitin dito yung Napag-isip-isip mo ba, yung tawag sa Tagalog, Lumapit sa Kanya. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? So yun po ang mga awit, mga kapatid, na nababagay po doon. Okay? So, i-close nyo ng prayer, mga kapatid. Sa prayer ninyo, i-touch nyo po yung mga financial challenges, yung mga relationship challenges, basta mga challenges, mga kapatid. No? I-touch nyo yun. Okay. So, tapos na. Shake hands. Okay. So, hanggang dyan lang po, mga kapatid. No? Tapos na nga eh. No? Okay. So, ito pong slide na ito ay ipapadala po sa inyong mga emails. No? Kung mayroon kayong emails para ma-download ninyo at palitan nyo ng pangalan, no? Para inyo pong magamit sa inyong appointment na hinahanap na ng ating National Director. Kasi po, ordained na po kayo no? At saka kahit sa mga hindi ordained, pwede niyong gamitin, mga kapatid. So, maraming salamat po. At pwede na po nating ibigay sa ating sunod na presenter. Hello, Doc. Yes. Thank you, Doc. Okay. Thank you, Doc. Yung sa akin, hindi pa man Nawala ka, Pastor. Isip mo pa ang buhay mo. Okay, ang gawin nyo lang ay ipapadala ko ito kay Ma'am Yonica. Kasi si Ma'am Yonica ay mayroong hawak ng inyong mga emails, no? Para maipadala sa inyo at inyo nang magamit.
remember the rules. Ang inyong mga suffixes, OC, RN, BSDIV, DSDIV, o kung anong-ano, hindi mapupunta sa second line. Dugtong lang talaga sa pangalan, no? Then, ang kasunod, yung designation nyo, if you are the regional director, provincial director, or station, municipal station commander, ilagay nyo, tapos ilagay nyo sa baba, presenter. Okay. Sayang at hindi na-record, no? Kung na-record sana, para na-review nyo. Record po yata. Okay, nandyan na po ba si Ma'am Kalim? So kung wala po si Ma'am Kalim, mga kapatid, medyo mapapaaga tayo at makakaris tayo ng maaga ngayon. Kasi isang presentation lang po muna ako. Bawi na lang sa sunod pag medyo maganda na yung health. Kung wala na pong tanong, mga kapatid. Hello, Doc. So, hello, Doc Ray. Yes, yes. Yung sa akin ba, ano bang gagawin natin yung tsapa ko? Pwede na ba yun? Oh, yung may, andito naman yung tsapa mo. Hindi mo pala nadala, no? Hmm. Hindi. May, Wala pa po. si Mama Nilin ng ano, eh, Ah, ipapadala na lang siguro sa ano. kasi di, Oo. At GNT saka, lang. para maisama na yung ano, pag na, ano na ni Ma'am Leia yung inyong certificate of authority, okay na rin yun kasi nandoon yung Opo. tsapa. Oo. Mas mayo para appeal na tong ID. Ang ID natin, mga kapatid, ay medyo hindi pa natin nabili yung smart card. Maano pa po tayo, ang tawag nito, didiskarte pa tayo sa ano para sa smart card printer. Yung pong conduct, yung ating ID. Opo, yung ID niyo, mga kapatid, pag gawa na yung ating smart card ID, baka naka RFID na rin yung ibibigay sa inyo. Okay, so kung wala naman po si Ma'am Kalim, ay hingan natin ng panalangin si Sister Maria. Sister Maria.
Walang sound si Sister Mary. Hanap tayo ng may sound. Brother Moises, ikaw na lang, Brother Moises. Mag-closing prayer. Stop. Let's pray. Amamin namin nasa langit. Kami po ay nagpapasalamat at na natapos naman ang aming lesson na paano mag-deliver ng mga kailangan sabihin sa ibang mga tao. Aming salamat at binigyan mo kami ng kaalaman at kami po ay gabayin mo kami at sa aming paghiwalay dito sa Zoom meeting, kami sa aming pagtulog, kami take care of us at gabayin mo kami at bigyan mo kami ng kalakasan sa amin at muling ipagpatuloy aming klase bukas at bigyan mo kami ng kalusugan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Brother Moises. Man. At good night sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Amen. Good night po. Good night. Thank you. Agahan natin ng pahinga kasi bukas hanggang gabi na naman ito. Practicein nyo lang mga kapatid yung ating slide para ma-master nyo. Opo, Doc. Yes, Doc. Sino ba yung ating host? I-end ko na po. Ay, sige po. Madam.